Sa video na ito, gusto kong ibahagi ang 5 aral na matutunan mo mula sa librong Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less ni Greg Macchio. Unang aral, less but better. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mo ang iyong aparador. Marami kang damit, pero ginagamit mo ba ang lahat? Kapag umaga, baka malito ka sa mga damit na isuot dahil sa sobrang dami. Kailangan mo bang magkaroon ng marami? Siyempre hindi. Mas mabuti kung mas kaunti pero mas maraming pagpipilian. Ikalawang aral, go big. Ang susunod na aral ay tungkol sa mga prioridad. Ano ba ang mga prioridad sa buhay? Ano ang mahalaga sa iyo? Pamilya, kalusugan, negosyo, home repairs, car repairs, pets o kaibigan? Para sa akin, ang 3 mahalaga ay pamilya, kalusugan at negosyo. Dito ko inuubos ang aking oras. Ikatlong aral, ang 9 sa 10 modelo, sure rate, ang mga bagay mula 1 hanggang 100. Kung bibili ka ng bahay, isiping ang pinakamagandang bahay ay 100 at ang pinakamasama ay 0. Tumingin lang sa mga bahay na mataas ang marka. Ika-4 na aral, matutong magsabi ng hindi. Minsan mahirap ito dahil gusto nating mapasaya ang iba. Pero kung ang isang bagay ay hindi nakabuti sa'yo, okay lang na tumanggi. Dapat mong unahin ang iyong sariling layunin. Ika-5 aral, mamuhay ng may disenyo. Ang huling aral ay mamuhay ayon sa disenyo, hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba. Maraming tao ang sumusunod sa karaniwang daan, pero hindi mo kailangan iyon. Gusto kong magsimula ng araw na nakasando at shorts, kaya naman ganito ang buhay ko. Alalahanin ang mga aral mula sa Essentialism ay hindi lang mga ideya. Ito ay mga hakbang upang mapabuti ang ating buhay. Ang pinakamahalaga ay ang implementasyon ng mga aral na ito sa araw-araw na buhay upang magtagumpay tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung masyado tayong maligaya sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na halaga sa ating buhay, maaari tayong maligaw at mawalan ng focus. Kaya ang mga aral mula sa Essentialism ay isang paalala upang hindi tayo malunod sa mga distractions ng buhay. Ito rin ay nagsisilbing gabay para hindi tayo magpadala sa agos ng buhay kung saan tayo pinupuwersa na magdagdag ng mga bagay na hindi naman nakatutulong o nakakapagbigay ng kasiyahan. Mahalaga ang pagpaplano at pagiging intentional sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa maliliit na desisyon hanggang sa malalaking hakbang. Kung ang mga prinsipyo ng less but better at go big ay magiging gabay mo sa bawat araw, mapapansin mong unti-unti ang mga bagay na hindi mahalaga ay mawawala sa iyong buhay at mapapalitan ng mga bagay na magbibigay ng tunay na halaga at kasiyahan. Hindi na magiging mahirap magsabi ng hindi at hindi mo na kailangang mangamba sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong pangarap at layunin. Kaya't bago ka magpatuloy sa iyong araw, alalahanin mo ang mga prinsipyo ng Essentialism at kung paano mo ito maisa sa buhay upang makamit ang isang buhay na puno ng kasiyahan at kahulugan. Maglaan tayo ng oras upang muling suriin ang ating mga priorities. Gawin ang mga bagay na may tunay na epekto sa ating kaligayahan at tagumpay at magsimula ng mga hakbang upang gawing mas simple at makulay ang ating buhay. At sana, sa pamamagitan ng mga aral na ito, matutunan mong mamuhay ng mas kontento at mas aligned sa iyong tunay na layunin at hindi lamang sa mga inaasahan ng iba. Alalahanin, ang buhay na puno ng halaga ay hindi nakabase sa dami ng ating nakamit o nakuha, kundi sa kalidad ng ating mga relasyon, mga pangarap, at ang mga hakbang na ginagawa natin araw-araw upang mapabuti ang ating sarili at ang mga tao sa ating paligid. Sa katapusan, ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming bagay ang ating taglay, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan at pinapalago ang ating mga relasyon at ang ating sariling kabutihan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway magtaglay tayo ng mas maraming pasensya, malasakit at pananampalataya sa ating sarili. Hindi palaging madali ang buhay at may mga pagkakataon na malilito tayo sa ating landas. Pero mahalaga ang patuloy na pagbabalik loob sa mga prinsipyo ng Essentialism upang maging mas maligaya at mas matagumpay. Kung ang bawat desisyon ay batay sa ating tunay na layunin, magkakaroon tayo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Huwag matakot na magbago at pumili ng mas simpleng daan
na may mas malaking kahulugan at layunin. At higit sa lahat, huwag kalimutan na ang buhay ay hindi isang karera o kompetisyon, kundi isang paglalakbay kung saan ang pinakamahalaga ay kung paano tayo lumalago at nagiging mas mabuting tao bawat araw. Sa pamamagitan ng essentialism, matutunan nating magsimulang magtuon ng pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga at bitawan ang mga bagay na nagiging sagabal lamang sa ating pagunlad. Ang bawat hakbang na maligaya, intentional at aligned sa ating mga layunin ay isang hakbang patungo sa mas matagumpay, mas masaya at mas makulay na buhay. Ang simpleng pagpili ng mga bagay na may malalim na kahulugan at ang pagpapahalaga sa bawat araw ay magdadala sa atin ng mas magaan at mas masayang buhay. Isang buhay na walang kaba at puno ng kasiyahan at pag-asa. Bukod dito, ang essentialism ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga malalaking pagbabago o pagpili ng mga tamang bagay. Ito ay isang proseso ng patuloy na pagpili at pagtutok sa mga bagay na may tunay na epekto sa ating kaligayahan, kapakanan at tagumpay. Ang pagiging conscious sa ating oras at enerhiya ay nagbibigay daan para makapag-focus tayo sa mga bagay na talagang may halaga. Habang tayo ay nagiging mas intentional at mas focused sa ating mga desisyon, nagiging mas klaro sa atin kung ano ang mga bagay na tunay na magdudulot ng halaga at positibong epekto sa ating buhay. Kaya, ang essentialism ay isang mahalagang hakbang sa pagkuha ng kontrol sa ating oras at buhay at pagiging mas mindful sa bawat galaw at hakbang na ating ginagawa. Sa pagtutok lamang sa mga pinakamahalaga, natututo tayong magbigay prioridad hindi lamang sa ating trabaho o mga responsibilidad, kundi pati na rin sa ating kalusugan, mental na kalagayan at relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang mga aspeto ng buhay na ito na kadalasan ay napapabayaan sa gitna ng pagiging abala ay nagpapakita ng tunay na kahalagahan sa ating kabuuang kaligayahan at tagumpay. Ang isang mas balansing buhay kung saan natututo tayong maglaan ng oras para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay ay nagiging pundasyon ng isang mas matagumpay at mas kontentong pag-iral. Ang proseso ng simplifikasyon ay hindi agad-agad magdudulot ng mga resulta, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa natin upang alisin ang hindi mahalaga at maglaan ng pansin sa mga bagay na tunay na nagdadala ng halaga, mapapansin natin ang unti-unting pagbabago sa ating buhay. Ang essentialism ay isang seryosong commitment upang alisin ang mga distractions na nagiging sagabal sa ating mga layunin. Habang patuloy tayong magpapasya na tumuon lamang sa mga bagay na may malalim na kahulugan at halaga, makikita natin na ang mga bagay na nagdudulot ng stress at pagkabahala ay nagiging mas madali nating mapapalitan ng mga positibong hakbang, mga desisyon na nagpapaalala sa atin ng ating layunin at kabutihan. Sa bawat hakbang, natututo tayong palakasin ang ating focus at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa ating buhay. Sa huli, ang essentialism ay isang mindset na nagsisilbing gabay sa atin upang hindi tayo malunod sa mga distractions, it's sa mga walang kabuluhang bagay na madalas maghila pababa sa ating progress. Ang mindset na ito ay isang paalala na hindi natin kailangang maging abala upang magtagumpay. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ating nagawa, kundi sa kalidad ng ating pamumuhay, sa kung paano tayo nag-e-enjoy at nagpapabalor sa bawat sandali ng ating paglalakbay. Kung ang ating bawat desisyon ay batay sa ating tunay na layunin, magkakaroon tayo ng mas malalim na kahulugan sa ating ginagawa at makakamtan natin ang mas matibay na kasiyahan, hindi dahil sa dami ng mga bagay na mayroon tayo, kundi dahil sa kalinawan ng ating layunin at ang kasiyahan sa paggawa ng mga hakbang na tumutugma dito. Ang pagiging mas mindful at intentional sa bawat desisyon na ating ginagawa, maging ito man ay malaki o maliit, ay nagiging daan upang mas mapagtanto natin kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang simpleng pamumuhay kung saan ang mga bagay na ating pinapahalagahan ay nakatuon lamang sa mga bagay na may tunay na halaga ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng kaunti. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang magbigay ng mas mataas na kalidad sa ating mga pagpili at buhay. Ang bawat hakbang ay hindi lamang nakatuon sa sarili nating tagumpay,
kundi sa pagpapabuti ng ating ugnayan sa iba at sa ating komunidad. Sa ganitong paraan, natututo tayong magpatawad, magbigay at magmalasakit na siyang mga pangunahing bahagi ng isang buhay na puno ng layunin at halaga. Sa ganitong paraan, ang essentialism ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakasalalay sa ating tagumpay na base sa material na bagay, kundi sa ating kakayahang magdala ng tunay na epekto sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Ang simpleng pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay halaga at kahulugan ay magdadala sa atin ng mas magaan na pakiramdam, isang buhay na walang kaba at puno ng kasiyahan at pag-asa. Sa bawat hakbang na ito, natututo tayong magbigay halaga hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid, na sa huli ay nagdadala ng tunay na kasiyahan kasama ng tagumpay at kabutihan sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pagiging aligned sa ating layunin at pagtutok sa mga aspeto ng buhay na may tunay na halaga ay nagiging susi sa pagkakaroon ng isang buhay na puno ng kasiyahan, paglago at fulfillment. Sa bawat araw, natututo tayong magbigay pansin sa mga bagay na magdadala sa atin sa ating pinakamataas na potensyal at sa huli, makakamtan natin ang buhay na puno ng kahulugan at walang pag-aalinlangan.